Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, partikular ang ating mga kababayan na mangingibang bansa. Kasama na po natin sa ating linya si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tanghali po. Yuel Reyes po at Karen Oyong. Magandang hapon po, Ma'am Dana. Hello, magandang araw po sa inyo. Hello, ma'am. Ma'am, kumustahin lang po namin. Kumusta na po ang traffic flow o human foot traffic? Ayan po sa NAIA Terminal 3. Yeah, so far po medyo madami-dami na yung mga bumabiyahe po today at NAIA sa mga susunod na araw, particularly siguro bukas, mas tataas pa yan. Ang ating projection po, around 50,000 travelers, departures po, and 50,000 arrivals ang makikita natin in the next few days because of the long holiday. Yung pong nakita natin yung improvement, itong pila po natin sa immigration counter, Ma'am Dana. Ito po bang lahat ng, ibig sabihin po nito, lahat ng available natin na immigration counter ay may tao po tayo na handang tumugon sakaling biglang bumuhos bigla yung ating po mga pasahero? Yes, in full force po ang ating mga tauhan dyan po sa mga paliparan natin. Actually, nagdagdag pa po tayo ng additional 48 frontliners as augmentation team po to assist doon sa pagproseso po ng malaking bilang ng mga babiyahe natin. Tingin po natin malaki rin yung natulong ng expansion po ng immigration area. Kung maalala nyo po, nagkaroon po ng expansion, nagkaroon ng separate na OFW wing dyan po sa NAIA Terminal 3, which added 12 workstations and it's processing siguro more than 3,000 passengers. So malaki po yung naitulong nun to lighten the load doon sa regular immigration area. Speaking of mga OFWs, Ma'am Dana Sandoval, ma'am, isa sa mga seasons din po na uwian po ng mga OFWs aside from the Christmas season po, correct me if I'm wrong, ma'am, tama po ba itong Holy Week, yung Semana Santa, kumusta po ang ano pong obserbasyon ninyo? Marami po bang mga dumating ng mga OFWs po natin to spend their Semana Santa o Holy Week dito po sa ating bansa? Lagi po yan, basta long weekend, Kapaskuhan, Undas, Semana Santa, dami po tayo mga kababayan OFW na umuwi to spend time with their families. At the same time po, marami din po yung pamilya na umaalis papunta po ng iba't ibang particularly Asian countries para mamasyal po. Kasi mukhang tinitake advantage ng families ngayon yung muling pagsigla ng international travel. Mukhang back to normal na po lahat. Marami ng flights, madali na ulit bumiyahe. So, sinasamantala po ngayon ng maraming pamilya yung opportunity to spend time together sa ibang bansa. Kapag ganito po bang panahon, Ma'am Dana, inaasahan natin na marami yung pamilya talaga na mangingibang bansa. Marami rin nangangamba na baka bigla silang ma-offload o hindi matuloy yung kanilang pinapangarap, pinag-ipunang flight o mga trips. Ano po ang direktiba ninyo ng ating pong pamunuan sa Bureau of Immigration, particular po sa mga frontliners natin, at advice na rin po para sa mga bibiyahe? Yes, for regular tourists po, wala po silang kailangang ipangamba. Kung makikita niyo po kahit on social media, medyo maganda-ganda na po yung nakukuha natin na feedback doon sa services natin sa paliparan. Kasi nag-implement po tayo dyan ng maraming changes in terms lalo of the way our frontliners are communicating with the public. So, wala pong kailangan ipangamba yung mga regular po na turista. Kailangan lamang po nila ang kanilang passport, round-trip ticket at visa kung may visa requirement doon sa bansang pupuntahan. Ang tinitingnan po talaga ng ating mga tauhan doon ay yung mga maaaring gumagawa ng mga illegal means upang lumabas po ng bansa at illegal pong magtrabaho. Pero siguro reminder din dun sa mga kababayan natin that will be traveling. Expected po na talaga natin na maraming babiyahe sa mga susunod na araw. So we are highly recommending for them to be there at least 3 hours prior to their flight. Dire-diretso na po ng check-in, after check-in, diretso na po sa immigration area para maging smooth po ang travel. Kung nais po nilang i-enjoy yung mga facilities ng ating paliparan like the restaurants,
sa coffee shop, shopping, doon sa paliparan, they can add a little bit more time doon sa 3-hour allotment. Pero yung 3 hours na yon, i-reserva na po nila doon sa proseso of checking in and going through immigration and going to the boarding gate. So aside from that, Ma'am Dana, ano po ba yung inyo rin pong tututukan o talaga naman pong binabantayan ng Bureau of Immigration at mga tauhan po natin dyan sa mga paliparan? Lalo na po, nabanggit nyo po yung mga scams, yung mga pwede pong mabiktima ng human trafficking, yung mga palabas po ng bansa going to work di umano. Ano po ba yung direktiba nyo rin po and ano po yung inyong tinututukan para masiguro po na wala pong makakalusot po? Yes, until now, meron pa rin po na mga nag-attempt na bumiyahe illegally as regular tourists, but the end goal is really to work illegally sa iba pong bansa. Yan po ang tinututukan natin ngayon. All the security measures are in place for our frontliners para tingnan po yung mga red flags, yung mga possible na trends na ginagawa po ng mga victims of human trafficking, pati po yung mga gumagamit ng mga falsified documents and fake na mga papeles po upang makalabas po ng bansa. Finally, Ma'am Dana, inyo na lang pong mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo po sa mga kababayan po natin na lalabas o papasok ng bansa galing po, of course. Na excited na sa kanilang mga trips. Yes, oo, dahil Holy Week nga po, long weekend. Ma'am Dana, please go ahead. Opo. Sa mga susunod na araw po, aasahan natin na talagang marami ang babiyahe po. Kaya we are requesting na konting pasensya sa ating mga kababayan. Let's arrive at the airports early at makakaasa naman po kayo na in full force ang Bureau of Immigration doon po sa ating mga paliparan para pagsilbihan po yung mga babiyahe. Makikita niyo po ang mga ating operations sa Facebook page po natin. Naglalabas po tayo dyan every 2 hours kapag holiday season ng operations po natin sa paliparan upang makita niyo po kung marami ng tao or kakaunti yung tao. So you can allot ample time for dun sa pagpunta po ninyo sa airport. And rest assured po na ang ating mga tauhan ay nandyan po 24/7 para magbigay po serbisyo sa mga bumabiyahe ngayong Holy Week. Panigurado, wala na naman din tulugan yung mga kasama natin sa Bureau of Immigration. Oo nga, Ma'am Ma'am. Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am. Salamat po. Mabuhay po kayo.